Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay December 24, syempre 2026 at ang oras ay 8, tama ba to? 8:24 AM. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon ito from the north, east, west, south. Mabuhay, Mahalika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, at higit sa lahat, ang katarungan na nais ng Diyos para sa lahat. Ang sambahin siya na nag-iisang Alpha, Power, Omega ay sumasa atin. Nais ko muna kayong pasalamatan sa lahat ng mga prayers ninyo para sa ating misyon na ito na very impossible para sa iba. Nais kong pasalamatan, walang sawang pasasalamat. Kayo, no? Kayo na mga nakibahagi, nagmamalasakit, nag-uunawa, at tumutulong kay Lidimin na may mga pagkakataon na talagang maging kayo ay sinasabi ninyo. Lidimin, parang nakaramdam ako, nakatanggap ako ng mensahe na may kailangan ka. No, alam niyo yan, kahit hindi na ako kasi kumikilos nga po ang banal na kapangyarihan ng Diyos para sa atin lahat. Okay. Maraming salamat mga kapatid. Okay. Sa araw na ito, alam ko na yung iba is very busy, of course, no, sa sinasabing the Christmas, pero sa amin kasi ay hindi kami nagse-celebrate ng Christmas, but yung ano lang, yung New Year lang. Okay. So far, mga mahal kong kapatid, napansin niyo ba yung TikTok ko, charot? At saka yung storyline ko? Sana naiintindihan niyo yan. Okay. So, magang ito, isa-isahin muna natin. Okay. Isa-isahin ko muna ha, kaya lalo na sa ating mga kapatid na mga magsasaka, makinig kayo. Advance ko itong ibinibigay sa inyo na mga information. Oh my God. No? Kasi hindi tayo puro happy-happy lang. No? Kailangan advance tayo para makapaghanda tayo. Okay, number 1, listen ha, hindi lang to sa mga magsasaka. Lahat ito. Ngayon 2026, ano ba yon? Makinig kayo ha. At pakiusap, this is not my own understanding. Ha? Pinapindot. Okay. Kaya, ang Panginoon talagang napakabuti niya para sa atin, no? Okay, dito tayo mag-umpisa. Ginamit ko ito, hindi ko nagamit yung Lidimin dahil ginagamit ko siya para doon sa mga tawag nito. Mamaya mag-teacher-teacheran na naman tayo, ha? Teacher-teacheran. Sandali, okay. Dito tayo. Taran! Okay. Okay. Itong ipapakita ko sa inyong chart. Chart ito ng buong mundo na ito po ay kalagayan sa magiging weather natin. Okay. So, pag magkaroon tayo ng makinig kayo, kasi baka mamaya may biglaan na namang mga baha, may biglaan na namang mga bagyo. Kasi ang tao, likas na kasi sa tao na ngayon ang saya-saya nila, pero yung bukas, hindi lang na iniisip yung basta masaya sila ngayon. Wala silang pakialam pagkakinabukasan. No? Anong mga pwedeng mangyari. So, wala naman masama na mag-enjoy ka. Hindi naman tayo killjoy. Kumbaga itong binibigay ko sinis, advance lang. Lalo na sa mga kapatid natin na mga magsasaka. Okay, listen up. Ito pong pinapakita ko sa inyo na chart. Pang buong mundo po yan. So, pang buong mundo. Pero nakita ko dito, ang Colorado, USA. Ay nako.
Ewan ko lang kung may matira dito. Dito, mayroon tayong tinatawag na mga April to May. April, May to June. May malaking ano dyan sa banda sa may Colorado, no? Depende ito kung magbabago yung sa weather, pero di ba nasa moment kasi tayo ng global climate change. Okay, lahat ito po ay may kinalaman pa rin sa global shutdown. Kayo talaga. O ayan o, klaro o. Advance ito o. Ayan o, nakalagay April, May, June 2026. Nakalagay po yan dyan. Pwede nyo i-screenshot yan. Okay? Ayan o, nakalagay yan. Okay? Buong taon po yan ha, for 2026. So, magkaroon po ng mga problema sa ating sa ating weather. Okay. Ito naman. Noong December 18 pa, no, ay nagbigay na sila ng advance sa mga weather forecast. Alam niyo hindi to nababanggit ng Pag-asa natin. Oh, kaya nga 'di ba sinasabi ko nga sa inyo, 'di ba? Si Lady Min ay hindi ako seismology, geologist, hindi ako nagtatrabaho sa Pag-asa, but puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo sa ibinigay niyang karunungan na wala dito, wala doon. Hindi pinag-aralan sa school. Okay? Yun ang advantage natin. And that karunungan ay hindi mananakaw ni numan. Puri na nagsugo, hindi mga sinugo. Okay. Ito yun, no? Kompleto po yan. Meron tayong may tao, palihog. Yes, sandali. Meron tayong mga weather forecast from January. Oh, advance pa to hanggang 2027, no? Oh, ito, January, February, March. Okay, ito, ipopost ko ito ha, para maanuhan ninyo. Ito yon. Okay? Pang buong mundo yan. Okay? So, dito sa atin, isi-shortcut ko, 2026 po sa Pilipinas ay meron pong 8 papasok. Sa weather forecast tayo ha. Huwag kayong malilito. Kasi isa-isahin natin to. No? Alam ko mga busy kayo, but please, hiramin ko muna yung mga pandinig niyo. Itong taon ng 2026, 8 pong bagyo ang papasok sa atin. Advance nga yan, di ba? Kaya nga sinasabi ko, wala akong masabi. Minsan, alam niyo ba, minsan napapaluha ako. Dahil kakaiba siya no? Kakaiba. Oh, hindi ito gi-forecast ng ng Pag-asa sa atin, pero magsipaghanda pa rin dahil sa taong 2028 at 2026, 8 bagyo, hurricane ang papasok sa Pilipinas. Naintindihan niyo ba ako? Huwag kayong magagalit sa akin. Ay, nagmamakatalino. Ayan na naman si Baliw. Mabaliw talaga kayo. Tapos kung kailan may kalamidad, saka, just go, may pag-sure. Okay? Okay. 8 yan ha. At ito the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or the Pag-asa predicts 2 to 8 tropical cyclones, hurricanes, typhoons may enter the development in the Philippines. Pasensya na kayo kay Bisaya, giti ko ba? No? Ayusin ko nga. Philippines Area of Responsibility or the PAR from January to June 2026. O, ayan na. Okay? Pag-asa is the national agency responsible for this forecast as the US base. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung Pag-asa natin, kaya diba, minsan yung Pag-asa natin, natatawa ako. Alam niyo kung bakit? Huli sila na magbigay ng information kasi nga, nagdidepende pa rin sila dyan sa US kung ano ang ibabato dito sa atin. But this time, mag-advance ako na magbigay sa inyo. Okay? Ayan ha, maliwanag. Meron tayong 8 papasok, 2 to 8 tropical cyclones, hurricanes, typhoons may enter in the Philippines Area of Responsibility or the PAR from January to June 2026. Okay. The US-based National Oceanic Atmospheric Administration or NOAA, ayan, focuses primarily on the Atlantic and Eastern Pacific basins. Ayan, advance kong ibinigay sa inyo. Diba? Kaya baka mamaya mag-enjoy kayo dyan. Mag-enjoy kasi release na kasi global reset.
ninyo, mapunta na. Hindi man ako galit kay Donald Trump. Sino ba ako para magalit sa kanya? Isa lang naman akong kuting. Pero yung mga ginagawa niya, oh my God. No? Isa yung that is a strategy para masakop tayo. Ang utak mismo natin ang unang sinisira. Yes, kahit makarating kay Donald Trump. Actually, as I know, he is coming here in the Philippines this coming January 26. O, ayan. Sino yan? May tao? Oh, ha? Hala, ginagamit ko pa yung ano ko, yung cellphone ko. Oo. Wala akong Gcash. Naka-if-live pa ako, gamit ko pa yung ano ko, cellphone ko. Okay? So, ayan na, maliwanag yan. January to June, ayan o, maliwanag o, 2026, kaya umayos kayo. Okay lang naman yung iba, sige ba, laki kasi yun naman kasi tradisyon ninyo eh, kanya-kanya kasi tayo ng paniniwala. Okay lang mag-enjoy kayo, pero huwag yung lubos-lubos. Hay. Sana sa ating mahal ng pamahalaan, ayan na, bilang tulong ko na lang po ha, sana hindi yung kung kailan may bagyo, may baha, saka maglinis-linis ng kanal. Ayan ang napansin ko, kung kailan may baha, kailan may bagyo, saka maglinis-linis ng kanal. Tapos kung kailan may bagyo, kung kailan saka ng mga puno. Hay, pag sure kayo dyan. No? So, dapat ngayon pa lang, at ito naman tayo naman, no? Kahit dito sa amin, minsan, sabi ko nga, lilipat na lang kaya ako dito ng botante, no? Kasi para pag magngangawa ako, I have my personality. Bakit? Kahit ako hindi pa ako sang-ayon dito sa mga nakikita ko. Bakit? No? Yung mga kalat na basura, yung mga tipong ganon. Kaya sabi ko sa asawa ko, bibili tayo ng drum. Sabi, anong gagawin mo sa drum? Hindi, doon natin nilalagay ang basura, tapos lalagyan natin ng butas para yung mga buhangin-buhangin. Kasi hindi maiwasan yan. So, basura lang talaga, no? Kung basta, sa madaling salita, mag-ayos-ayos naman tayo, mahala pa mahalaan, no? Actually, barangay ito pero dapat ang command galing sa pinakataas. Mga barangay official, no? Wag masyadong magpakapi-happy, no? Maglinis tayo ng ating bakuran. January, papasok ha, may papasok na bagyo. Pakakala ninyo. Hindi to biro itong ginagawa ko sa inyo, baka kala nyo, okay. Ano pa? Okay. January to April, isang cyclone per month is forecast. May to June is activity may increase slightly with 1 to 2 cyclones possible for each of these months. Ayan na, binigay ko na sa inyo. And then, may La Nina. Ayan, mga magsasaka, listen. Okay? A short-lived weak La Nina is currently present and expected to persist into early, ayan na, 2026, likely transitioning to neutral condition between January, January and March 2026. Ayan mga inday, mga dodong, advance ko ito sa inyo. La Nina typically brings above normal rainfall and an increased number of tropical cyclones to the Philippines, which raises the risk of floods and landslide in vulnerable areas. Ayan, advance kong binibigay sa inyo to para makapaghanda kayo. Hindi yung puro kayo excited sa global reset na ma-reset talaga mga utak ninyo. While La Nina condition generally support increased cyclone activity in the Western Pacific, where the Philippines is located, the current iteration's weakness may limit its impact according to NOAA and Pag-asa. For the most update, blah blah blah. Okay? Ayan, sa weather forecast tayo ha. So mayroong papasok, no? May namumuo. Okay, baka mamaya enjoy kayo. Magsasabi kayo na global reset. Puro kay global reset. Okay. Ay, nako, talaga lang. Okay. Number 1, dito tayo sa ating weather forecast. Mahalaga po na mayroon tayong advanced knowledge regarding sa weather forecast. Because the weather forecast is malaki po ang impact nito para sa ating ekonomiya. Paano nangyari yun? Siyempre, pag bagyo, makakapagkalakal ka ba? Kayo talaga. Okay.
Sana naintindihan ninyo yung sinabi ko. Matigas ang English ko. Pagtyagaan nyo na ako. Okay. Number 2 discussion. Class, number 2. Itong kinalalaman na naman sa quantum financial system. Hoy, makinig kayo. Makinig. Ako hindi ako nagmamarunong sa inyo ha. Pero naawa kasi ako sa mga kababayan natin na, oh my God. Ayokong dumating yung punto. Naalala ko si Prince Bashir, no? I met Prince Bashir of Dubai, way back 3 years ago yata. Ang sabi ni Prince sa akin, kasi tsuhin niya si Al Maktoum, okay. Ang sabi niya, kasi marunong na rin siya magtagalog eh. Sabi niya, sis, nung ako ay papunta dito sa Philippines, ang objective ko, ang aim ko ay makatulong ako na lalo na sa mga magsasaka. Pero ang naabutan ko dito, yung mga nagko-commodities, ang hirap nilang kausapin. Ang hirap nilang kausapin. Sa palagay ko, hindi yata, nagkamali yata ako ng ang aking agenda. Nag-change ang mind ko, sabi niya, magdo-donate na lang ako ng mental hospital. Sabi ko, why mental hospital, brother? There's a lot of crazy just because of commodities. Itong commodities na pinag-usapan, just like yung mga tinatawag nilang mga release. Kasi may kinalaman yan sa mga heritage account, na global asset accounts, na mga anak sila ni Pilato, mga reyna sila, mga hari, mga anak sila ni Marcos, o ayan. Yan yung mga commodities. Huwag kayong magagalit sa akin, pero, siguro naman sa kakangawa ko, may mga napatunayan ako sa inyo. Okay, the quantum financial system. Number 2, subject. Okay. Ito ha, makinig kayo sa quantum financial system. Alam nyo ba na ang quantum financial system, gidibatihan ito? At ano ba talaga yung purpose ng quantum financial system? Diba sabi nga nila, magkuha ng national ID. What is the purpose of biometric? Because the biometric, makinig kayo. Itong mga thumb mark natin, sa pamamagitan ng thumb mark, malalaman kasi dyan kung anong lahi pinagmulan mo. Naintindihan nyo ba ako? Nalala ko yung kumuha ko ng national ID. Kasi minsan may ugali slidimin. Paano mo malalaman ng isang bagay kung hindi mo talaga susubukan? Si Jesus Christ nga, 'di ba? No, para makalapit siya doon sa mga kurimaw. 'Di ba si Jesus Christ nga parang nakipagtagay pa siya doon sa mga nag-inuman. Para lang maano niya yung sarili niya, maabot din niya yung mga tao. O 'di ba? Ngayon, the time na 'yon, wala man talaga kung balak kumuha ng national ID. To make the story short, eto na. Sabi ko doon, di ba, kayo mga nakakuha ng national ID, lalagyan tayo doon. Lalagyan tayo ng pinapasot nilang ganon para tayong si Cyclops. O, di ba? Totoo naman. Sabi ko kay sir, matagal pa ba yan? Nagmamadali kasi ako eh. Sabi ko ng ganon, ang tagal naman yan. At saka bakit pa ulit-ulit? Tapos tinignan niya ako. Sabi niya, ma'am, may lahi ka ba? Sabi ko, why? Tapos tinignan niya ako. Sabi niya, tingnan mo itong screen. Aba, nagulat din ako. Sabi ko, bakit ganyan ang mata ko? Ganon po yan. Tapos, alam nyo ba na sa pamamagitan nitong mga thumb mark, malalaman po nila kung saan po or saang lahi galing ka. Eto na ngayon! Nung kukunin ko ang aking, yung kukunin ko na yung aking national ID, walang record lumabas sa akin. Natawa ako. Sabi ko, hindi. Kumuha ko ng mabuti na lang tago-tago ko yung claim stub, yung parang claim stub. Wala talaga lumabas sa akin. Alam niyo, minsan, kaya minsan sinasabi ko, okay, tanggap ko na rin naman kung where I am belong, kung belong ba ako sa mga impacto.
Hindi, natatawa talaga ako, promise. Promise talaga. No? Kaya, wala akong national ID ngayon. Pero kumuha ako in fairness, ha? Oh, tapos, sabi ko nga, subukan ko kaya, no? Bakit kaya ganun? Abay, walang lumabas sa aking resulta. Pero nandito yung claim stub ko. Ay, Diyos ko. Ay, nako. Sorry ha, kasi minsan natatawa na lang ako ba? Okay, dito tayo sa Quantum Financial. Okay. Ay, pasensya na kayo. Okay? Alam nyo ba na sa Quantum Financial, okay, pinagdidibatihan po ito. And the function of global ng QFS, para kayong hahagisan ng lambat, para kayo doon ay papasok, tapos pag makapasok na kayo doon, sikop kayong lahat, kontrolado kayo lahat. Pero, ngunit, subalit, datapwat, this is me, I, Lidimin Canoto declared, anak ng tinapa. The quantum financial system never been activated this January 2026. Mark my word. Okay. This is it. Meron kasing mga, yan, I want to use my whiteboard, no? Okay, isi-short ko na lang para maintindihan ninyo. Yung sinasabi nila kasing ISO 20020, which is, that is the ISO, International Standard Operation. Yung ginto kasi na yan, expired na po kasi yan. Kumbaga tapos na ang kanyang programa. O di ba sabi nila ang US pinakamaraming ginto, 8,000 metric tons of gold. Pero maging yon ay hindi po nila magagamit as a backup nila. Even the cryptocurrencies na sinasabi ninyo. Listen, the idea of fully operation quantum financial system, or the QFS, is largely a speculative theory, not validated by official financial bodies or regulation. Ayan o. Ito na o. Okay. There are, however, significant discussion and preparation within the global financial sector regarding the threat posed by the future quantum computers to current encryption standards, which some sources predict could become vulnerable as early as 2026. Oh, di ba? The reality of quantum technology and finance. Kaya nga po, gumamit na sila ng tinatawag na intelligence, meron silang intelligence satellite. Just imagine, gumamit pa sila ng intelligence satellite. Talaga, I love this. Okay. Quantum is not a functional global system. Most details about the comprehensive operational quantum financial system originate from online discussion and theories. Okay? Not official sources like the Bank for International Settlements, or BIS, of the U.S. Department of the Treasury. Naintindihan nyo ako? Quantum threat to current encryption. The primary concern for the financial sector is that the powerful quantum computers, once developed, could easily break the cryptographic algorithms like RSA, Gracias, that currently secure global communication and financial transaction. This potential event is other referred to the Q-Day. Kaya kayong mga quantum dyan, nako talaga lang. Paano sila makagalaw? Walang approval. O sige. Yung mga nagpakilalang hari at mga rina, sige, aprobahan nyo yan. 2026 as a potential benchmark. Some reports and industry experts estimate that 2026 is a critical year by which current encryption methods may start becoming vulnerable, underscoring the urgency for the financial sector to prepare
Naintindihan nyo ba ako? Alam nyo, hindi man ako masyado nakakaintindi ng English, pero gina-search ko siya sa Google. Promise. Active preparation and migration. Nakinig. Major financial institution and the central banks are not dismantling system, but rather actively working on developing and migrating to post-quantum cryptography or POC and quantum safe networks. Okay? The US National Institute of Standard and Technology is working to the finalize standards with a target date around 2027. Tapos kayo magsigi kayo. Alam niyo ba na binigyan sila ng ultimatum na mag-submit sila no kung ano mga sinasabi nila na kasi nagkaroon po ito ng technical dahil po ang tinatawag na ISO 20020 alam ko po ang hallmark ng ginto na ginamit nila. Ito po yung sinabi ko sa inyo that ISO 20020 kinunan po ng satellite yan sa Antipolo po yan. Kaya ako tumakbo dito sa Mindanao kasi matitigas ang mga ulo ninyo kasi ako si ganito, anak ako ni Marcos kasi ganito. Maging si Marcos sinabi sa inyo, whoever you are, the strong leader in the strong one nation, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. Hay! Di ba? Hiningi sa akin yan ang tinatawag na hiningi sa akin yan yung tinatawag na the source of origin for that matter. Pero dahil nakita ko mga kapatid, mukhang sungayan pa yata sa akin Wala pa nga, ang yayabang nyo na. Ano bang talagang aim natin? Nakita ko gusto nyo kayong sambahin Sa halip na purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Gusto nyo kayong sambahin ng mga tao. Happy kayo di ba? Ala kayo Maliwanag ba? Okay. Goal is resilience, not dismantling. The efforts may financial bodies aim to build a more resilient and secure financial architecture capable of the withstanding, future quantum threats, not to replace the entire system with unproven alternative. Pikat kayo dyan. Binigyan sila ng ultimatum. Sino ang nagbigay ng ultimatum sa kanila? Kaya kapag hindi nyo magawa ang trabaho nyo, ito na ang Colorado, USA, maghanda kayo dyan. Bakit? Nako na lang. Ito na naman pasaway tao. Alam na nga mamaya ka na tumawag ate. Alam mo nag-live ako. In essence, the narrative of the quantum financial system dismantling current structures in 2026 is a conspiracy theory. You see? Sino ang nag-message nito? Saan galing ito? Galing na naman ito sa US Treasury. Gusto kong ipaliwanag sa inyo na ang US government ay hindi po nila kontrolado ang US Treasury. Hindi po bobo ang lolo ko. Naintindihan niyo ako? Maliwanag ang sinabi dito. In essence, the narrative of a quantum financial system dismantling current structure in 2026 is conspiracy theory. The factual reality is that the financial world is preparing for the risk associated with the emergence of powerful quantum computing the coming years by upgrading their security infrastructure. Naintindihan niyo ko? Kaya ako, I have a lot of friends there in the United States of America. In fact, maraming tumutulong sa akin dyan, but it doesn't mean na hindi ko sasabihin ko ano yung totoo. Because the truth shall set us free. Naintindihan niyo ba ako? Ano pa? Okay? Okay. Itong araw na ito, okay. Ito pa. Class, makinig kayong lahat. Bibigyan ko kayo ng slight lang. Alam nyo, yung kaso ni Digong,
Nakita niyo yung ginawa ni Donald Trump? Pabida siya, di ba? Parang pinapakita niya, I am the powerful. Siyempre, ito naman mga kapatid natin, mga kapwa natin, no, dito sa timbayan, talagang galing-galing ni Donald Trump. Kaya buisit ako sa mga kapatid natin na kapag US, yung iba talagang parang gumaganon talaga sila. To make the story short, di ba? Nagbida-bida. Ito, alam niyo yung ginagawa ninyo? Sige, ganitong gagawin natin. Tingnan ko kung kayang ipalabas ni Donald Trump si Duterte. Si former President Rodrigo Roa Duterte. But gusto kong maintindihan ninyo ha. Huwag yung mamasamain ninyo ako ha. Makinig kayo, ako nang gigigil ako sa inyo. Ang sabi ko nga, inaantay ko yung attorney ni Duterte kasi may nag-connect. Napansin yung ginawa ni Donald Trump, pabida siya, no? Kahit makarating sa kanya, parating nyo talaga sa kanya. Pakialam ko sa kanya. In fairness, I don't know kasi kaninang umaga from the US, hiningi yung address ko. Abangan nyo to. I love this. I love this. Okay. Si former President Rodrigo Roa Duterte, to be honest, masakit din naman kasi sa akin na, alam niyo, sa totoo lang ako, personally is, malaki din ang pasalamat ko sa ating former President Rodrigo Roa Duterte. Ganun talagang buhay ng tao. Kung may mali man, ang mali lang talaga nakikita. Pero yung ginawang tama, hindi masyadong na-appreciate ng tao yon. That is the reality, no? Ako, nagpasalamat ako nung time niya kasi naging pata sa amin. At saka yung mayor namin, si Mayor Vico Soto. So, saludo talaga ako sa batang yan, no, kay Mayor. No, kasi naging pantay-pantay. Unlike yung mga nakarang administrator na kung sino lang malapit sa kanila, yun lang talaga. Pero at this time, sa mayor namin ng Pasig, talagang proud ako dyan kay Mayor Vico Soto na yan. Dahil kahit alam niya na kumakalaban sa kanya, pero yung, like for example, yung mga, uso kasi yan dyan sa may Pasig, na lalo na yung mga purok leader, yung mga ganon, no? So, siya, walang masamang tinapay sa kanya, kaya bilib ako sa bata na yan, kay Mayor Vico Soto. Proud na proud ako sa mayor namin dyan, no? Kasi until now, hindi pa naman po kasi ako nag-transfer, although na nandito na ako, bumalik na ako sa amin. So, at saka may history yan, no? Barangay Captain ng Dilapas, alam niya to no? Dahil walang makapaniwala na mananalo si Vico Soto. Pero sabi ko nga doon sa isang barangay captain, kung gusto mong manatili sa politika, this is the right time to change at ituwid ang pagkakamali. So, I don't know if Ate Virgie is still alive. Kasi matanda na rin sa Ate Virgie. So, ayun. And then sabi ko nga sa kanya, change the color. Yung color ng code ng ano mo. Kaya diba sa politika, mayroon silang mga code ng damit, kung anong kulay. So, nakinig siya. So, sa awa ng Diyos, nanalo siya. Nanatili siya. And then, hanggang ngayon, no? And then, yung anak niya yata. Nak! Batista! Oh, Tingnan mo yung kanin. Ba't parang nasusunog? hindi naman sa atin yun. Hindi naman ako nagsaing. Ay, hindi ka nang saing. Ba't amoy sunog? Okay. And then, ayun. So, this time, no? Sana lang mapag-usapan natin. Kaya sabi ko sa inyo ang ating mahal na Pangulong PBBM, hindi nyo po kailangan ng investor. Ang kailangan natin, gawin natin silang manggagawa dito sa atin. Yan ang totoo. Dahil yung mga pinag-uusapan, the ISO 20020, expired na po yan. Kahit gamitin nyo po yan, tingnan mo just think about it, no? Hindi na daw, crypto daw. Oy, pag sure, binigyan kayo ng ultimatum, lahat kayo. Akala ninyo, hindi ko alam, mahaba-haba pa to Binigyan sila ng ultimatum, guys. Baka hindi nyo naunawaan, iba, ang US Treasury ay hindi po yan kontrolado ng US government. Naintindihan ninyo ako?
Ang mga pinagsasabi ng iba dyan na ganito, ganito. At yung national ID na yan, ang purpose niyan kasi nga po sa pamamagitan ng thumb mark, malalaman po kung saan po kayo galing. Anong lahi ang pinanggalingan nyo? Naintindihan niyo po? That is the purpose of thumb mark. Baka hindi niyo po alam. Kaya natatawa na lang ako doon. Wala na akong record. Impacto yata ako. Ay, natatawa ko sa inyo. Okay? Sana, itong ibinigay ko sa inyo information ay makakatulong ito sa inyo, lalo na po ang mga kapatid natin na mga magsasaka. Kahit doon sa mga kapatid natin na mga mangingisda. Malaki po ang bagay sa atin ng mga kapatid na yan. Kaya mahalin natin ang mga kapatid natin magsasaka. Pero nalungkot talaga ako. Kaya sabi ko, itong 2026, sabi ko, ito yung dapat kong gagawin. Ito yung dapat kong gagawin. No? Nagmo-move na rin po ako at the BSP. O ayan, may response sa akin ng BSP. Pero hindi po, yung mga chismosa dyan, mga trying hard copycat. Huwag nyo nang pahirapan ng sarili nyo. Hindi po Jasmine Rogong ang dinala ko doon. Hindi po Lidimin Canuto. Manda kayo. Manda kayo. Nako. Kayo bangan. Alam ko naman yung iba ba't kayo galit sa akin. Alam nyo kung bakit? Ang alam ninyo ay alam ko, pero ang alam ko hindi nyo alam. Maggalit na kayo sa magalit. Yung mga nagsasabing peke yan. Hindi totoo yan. Huwag kayong mag-alala. Pagdating ng dulo, magkikita tayo. Ha? Eye to eye. Naintindihan nyo ko? Alam kong may magagawa si Apo. Alam kong may magagawa si Apo. The Alpha Power Omega. Kung tayo'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Apo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Hoy, mga lasinggo dyan, huwag kayo masyadong magpapakasaya. Kaya baka mamaya bigla maglindol, hindi kayo makatakbo. Okay, so far, no? Pagpasalamat kayo sa Panginoon dahil the 3 days darkness na sinabi lang nung December 21, 22, 23, walang nangyari dahil sabi ko nga sa inyo, mangyari man siya, it possible 2028. Ang tinatawag po na 3 days darkness, kasabay po yan ng quantum financial global shutdown. Lahat po yan. No? 2028 po yan. And that 2028, ito na rin po yung sinasabi na mandatory na sinasabi na pwersahan na talaga na tinatawag na Mark of the Beast. So, mga mahal kong kapatid dito sa atin, no? Sa atin dito sa Pilipinas, please, mag-ano pa po kayo, mag-ano pa po kayo, mag-ready pa. Mayroon pa tayong kunting panahon. Okay? Mag-imbak ng pagkain, no? Ng makakain, no? At pakiusap ko, kasi ginagawa lang strategy, iwasan po sana, no? Nanawagan ako sa ating mahal na Pangulo, no, PBBM, na ipagbawal ibenta yung mga sakahan at ginagawa nilang commercial kasi that is the one of the strategy nila. Alam nyo ba na mayroong isang kwento kung bakit nasakop ng ganun-ganun na lamang ang isang bansa na yon? Dahil po shortage po sila ng pagkain. Tama? Ganun kagaling ang utak nila ng kalaban nila. So, kailangan believe sila sa iyo pero di nila mahigitan ang karunungang binigay sa iyo kaya nagagalit ang iba sa iyo. Exactly, no? Exactly. Tingnan niyo naman, 'di ba? Pero lahat ng 'yan ay wala akong binibigyan ng pinakamataas na kapurihan, kadakilaan, kalwalhatian kung hindi ang nagsugo kay Lidimin. Puri ng nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat sa Alpha Power Omega, ang nag-iisang Apo nating lahat. Okay? So, maliwanag dito ha. Maliwanag dito. Maghanda-handa kayo din sa January. Ito, it's not, nagbabase din ako dito,
Depende siguro sa changes ng ano, no, pero meron talaga, no, sa January, no, ito yun no, may mga ano siya, lalo na yung chart, January to April is mayroong papasok na possible na one cyclone per month is forecast. May to June activity may increase slightly with 1 to 2 cyclones possible for each of these months. Okay? Ito yun mga schedule ng mga ano. O diba, advance ang gay ko. Actually, nung nakarang taon, advance din po ang binigay ko sa inyo, diba? Pero hindi to binigyan ng pansin. Hindi nyo to binigyan ng pansin, mga mahal kong sana itong ano na ito, kung ano man ang nangyari po nung nakaraan, sana po lesson learned na lang po sa atin to. Okay? Kasi po, hindi naman po, sa totoo lang, wala rin naman po kung alam sa mga ganito. Pero pag magdikta po kasi ang espiritu niyan sa akin, katulad nito, wala naman kasi akong alam dito, pero pag magdikta yan, pag dinitingnan ko, ito pala yun. No, so ganun po yun. Hindi ko po to gawa-gawa. Hindi ko ito imahinasyon. Basta, ako po wala po akong alam dito, pero pag once na magdikta ang banal na espiritu, may tawag kasi sa akin, hindi Lidimin, hindi Jasmine, may tawag kasi sa akin, pag nanindig ang balahibo ko. Pag marinig ko yung boses niya, lalo na pag maamoy ko yung napakabangong bulaklak. Ayan. Pag sinabing pindutin mo ito, pag pinindot ko yun, ito yung lumabas. So, ako, ito rin ang binabahagi ko sa inyo. Nasa inyo na rin naman yan kung maniniwala kayo sa akin sa hindi. Basta ako, hindi ko to gawa-gawa. Naintindihan ninyo ako? So, yun lang yung ibig kong sabihin. Kaya lagi kong sinasabi, do not look at me being Lidimin because Lidimin is not a perfect. Lidimin ay may pagkukulang. Lidimin ay may pagkakamali. I am not a perfect. Always kayong mag-focus doon sa ibinigay na mensahe sa atin. Naintindihan nyo ba ako? Sa mga share mo at mga paliwanag sa mga mahalagang bagay. Yes, maraming salamat kapatid na Violeta Katabay. Kasi ito, hindi to biro hindi to na ibibigay sa atin okay? And about doon sa financial, ng kalagayan natin sa Pilipinas, purihin talagang dapat magpapasalamat tayo. Alam nyo kung bakit? Kahit papaano po, stable po ang kalagayan ng Pilipinas. No, ganyan tayo kamahalang Panginoon. No? Sana naman wag ditong abusuhin ng iba. Ay nako, kung alam nyo lang. So, ganun yun sinasabi ko ito sa inyo, hindi para yung sasabihin na nagmamarunong ako sa inyo ba? Hindi yung ibig sabihin na kontra ako. Hindi ganun Kasi yung proseso, actually sila nga po, binigyan sila ng ultimatum No? Kasi, sabi ko nga sa inyo, bawat pagkakamali ng moves, katumbas niyan ay tinatawag na disaster. Naintindihan ninyo ako? Hindi kaya biro to, sa totoo lang. No? This is Lidimin Canoto declared. No? Isang hallmark lang po, no? Isang hallmark lang ang kailangan, no? Basta ako sinasabi ko, yung sa ISO 20020, expired na po yan. Ang kailangan na lang, wala pong dapat i-renew dyan. Dahil iisa na nga lang backup ang gagamitin ng buong mundo at nandito yan sa atin sa Pilipinas. Naintindihan nyo ba ako? Hindi po yung mga, kung ano, bagamat may mga hallmark, like for example, Java, Sushi, blah blah blah, tapos na kasi tapos na ang kanilang program, kaya nga bumalik sa Infinite 'di ba? Tapos na ang kanilang tapos na po ang kanilang program. Ang kailangan na nandyan sa ating mga kapatid na keeper ay antayin nila yung kanilang reward bilang sila ay nagbabantay dyan. Alam ko na marami nang namatay sa kanila.
Alam ko na maraming buhay ang nasira. Maraming relasyon na mga kapatiran ang nasira dahil dyan sa mga tinatawag na mga global asset ko no, mga accounts ko no, mga anak sila ni Marcos. Maraming buhay ang nagsakripisyo, maraming buhay ang nanghihina. Pero the truth shall set us free. Kaya ako nagpapasalamat na lang ako sa mga tao na sa mga simpleng bagay. Nandyan yung pusa ninyo na ang saya ko kapag katulad kagabi, no? Hindi ko po in-expect yun. Pero mayroon pang mga, hindi kasi biro. May mga kailanganin, hindi sa personal ko, kundi para sa mission. So, pag magpa-pray ako, ayan lang, kinakanta ko lang, alam kong may magagawa kaapo. So, kagabi, unexpected. Ang sarap ng pakiramdam na kahit hindi ka mag-asking ng permission, lalo na sa kapatid natin na nasa US, no? Kahit na hindi ka mag-asking sa kanila, sila mismo, at ang sarap ng pakiramdam na sila mismo sinisabi nila, sila mismo nagtitestimony na litimin. No, kay kapatid din natin sa Greece. Hello kapatid, hindi ko sila mimensionin para sa protection sa kanila dahil na-notice ko. Itong mga, kapag mag-mention ako ng mga pangalan, may mga iilan dito, isi-search nila yan. Tapos ayan, sisiraan ako doon. Kumbaga, ipaparalisado nila ako. Ganon, na ano ko na yan, na-detect ko na kayo. Okay? Okay, kaya hindi ko na sila papangalanan ngayon, pero alam niyan kung sino-sino kayo. Okay? Kasi protection ko nga sa inyo dahil ayoko na magulo na nga yung kinakaharap ko, pati kayo na tumutulong sa akin, madadamay kayo dahil guguluhin talaga nila kayo. No? Na sa halip na yung mga kapatid ay nandito na, gagawin nilang lahat, aagawin kayo sa kadiliman. Yan ang totoo. So, hindi ko na mimensionin, pero maraming salamat sa mga kapatid na ito. Ang sarap ng pakiramdam na yung mga kapatid natin na sa sasabihin na Lidimin, inanuhan ako, nakaramdam ako, nakarinig ako ng boses na may pangangailangan kayo. Hindi ho biro, sa totoo lang. Kaya kung ako sa totoo lang sasabihin yung scammer, kung mang-scam ako yung todo-todo na, dito nga no? Nagrinta lang ako dito kahit may malaki kaming bahay. Kaya lang syempre meron akong pamilya, hindi ko ugali na pasensya na sa salita ko yung kaugalian ba ng mga Pilipino halos na kahit may mga asawa na doon pa rin nakikitira, nakikisiksik sa bahay ng kanilang mga magulang. Dapat hindi ganon. Kaya ako dito, limang bahay lang ang pagitan. Bumukod talaga ako. No? Kaya dito, ayan, kaya kung na-scam ako, nakabili na sana ako ng sariling lupa't bahay. No? Buti nga ngayon, dininig ng Diyos. Kasi gagamitin din yun sa misyon. Mayroon taong tumulong na siya po ang nag-provide ng lupa na yun. No? Para bukas makalawa, magagamit yun. Ayan, tumulo sipon ko. Tumulo sipon ko. No? Maraming salamat po Lidin sa mga information po. Opo, maraming salamat din po kay Rini Fernandez. Kasi nga ho, sinabi ko naman sa inyo, kapag magdikta sa akin yan, kahit may ginagawa ako, kanina nga sabi ko nga, sinabihan ko nga sa ako, mahal, halika na, magpunta tayo ng palengke, bili tayo ng bigas kayo, wala tayong bigas. Tapos, biglang, bumakbang na ako, biglang, may tawag kasi siya sa akin anuhin mo muna ito. So, tingin ko, sa QFS to no? So, thank you nga pala sa nagbigay ng stars. Ayan, kung sino pa pong pwede magbigay ng stars, magbigay na lang po kayo ng stars, okay? At salamat po. At sana sa umagang ito ay, bagamat ang iba ay alam ko na busy, sinasabing, Pasko na yan is, kailangan ko itong sabihin sa inyo, okay? At
Sinabi ko na sa inyo, 2026, siya nga pala, bago ko makalimutan. Salamat, Ama. Ang taon ng 2026, marami pong mapapahiya na mga bansa. Marami po ang mga gumaganap ng spiritual na mapapahiya. Pakiramdam ko, wari ko, ito na yung umpisa na lahat ng may tuhod, maging si Lidimin, ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Marami pong bansa ang mapapahiya. Marami pong mga gumaganap ng spiritual ang mapapahiya. Marami pong mga spiritual na lalatiguhin. O ayan na, gumagamit o gumaganap ng spiritual, marami pong lalatiguhin. Okay? Hindi ko po yan sariling gawa-gawa. Minsahi po yan. Naintindihan ninyo ako? Kaya sana sa umagang ito ay yan po ang munting regalo sa atin ng banal na espiritu. Hindi galing sa akin kasi hindi man galing sa akin yan. Yan ang regalo sa atin ng banal na espiritu para sa atin lahat. No? Natawa ko dun sa isang kapatid. May share ko lang. Month of October, itong kapatid na ito, tuwang-tuwa ko dito kasi may pagka-joker siya. Pero month of October, sabi niya, ma'am, may dinaramdam sa, ma'am, ipagdasal, okay, walang problema. Pero sabi ko sa kanya, wag ninyo, ang dating kasi sa inyo parang napaka-powerful ko, hindi. Pero akong tatanungin mo, according sa ibinigay na pinagkaloob ng karunungan, hindi ka kinulam. Sabi ko ng ganon. Walang kulam sa'yo. October yun ha. Pero sa edad mong ganyan, nakikita ko, pinakita sa akin, kailangan mong magpa-doktor. Sabi ko ng ganon. Hindi naman kasi ako doktor. Mahirap naman yung pati yan sa klawan ko kahit hindi naman ako doktor. Mamamatay ka ng maaga niyan. Tawa siya. Pero nung October, hindi na, mula nung pag-usap namin, excuse me for a while ha, okay, dali lang. Mula nung October, di na siya nagparamdam. Ito, true to life story to at may mapupulot kayo ng aral dito. Tapos kahapon, pero sabi ko, Ama, hindi na nagparamdam yung kapatid, pero may nararamdaman ako. Kaya, ipinagkakatiwala ko sa ano man ang kanyang kalagayan ngayon, physically, mentally, spiritually, ikaw magbigay ng buong kagalingan at buong kalakasan. Yun pala si ate, na operahan nung October, November, December. Siyempre, 3 buwan, nag-recover siya. Kahapon tumawag siya. Sabi niya, Lidimin, ganito. Siyempre, tuwang-tuwa naman ako. Sabi ko, maiyak-iyak siya. Sabi niya, akala ko mamamatay na ako. Biniro ko siya. Sabi ko sa kanya, sabi ko na nga ba, may kakaibang nangyari sa'yo. Sabi ko ng ganun. Pero, alam mo ba, sabi ko ng ganun, hindi ka pa kukunin ni Lord. Sabi niya, bakit? Dahil sabi ni Lord, Nak, may tao. Ha? Sabi ni Lord, sabi ko sa kanya, ang sabi kasi ni Lord ganito, sabi ni Apo, hindi mo na kita kukunin dahil tumutulong ka pa naman kay Lidimi. Grabing tawa niya kahapon, kaya pinapatawa ko lang siya. What I mean, the bottom line of the message is, ganito yon. Tayo na mga sumusunod sa kalooban niya, siya po ang may control ng lahat. Okay? So, siya ang magbibigay. Mayroong story yan sa Bible nakalimutan ko, pero may story sa Bible na mayroon ng taning yung life niya. Pero dahil sa siya ay masunurin sa kalooban ng Panginoon, gi-extend yung life niya. May story po tayo sa Bible niyan. Oo. Yan mo lang ng plastic. Okay, may story po tayo sa Bible niyan. Isang character sa Bible na may taning na yung buhay niya, pero dahil sa kanyang pananampalataya,
at sa pagsunod niya ng kalooban ng Panginoon, gi-extend po ang buhay niya ng ilang taon. Okay? Ng ilang taon. So, ganun po yon. So, to make the story short, hindi rin po imposible na mangyari sa atin yan. Kaya kagahapon biniro ko siya. Sabi ko sa kanya, hindi ka pa kukunin ni Lord. Kasi sabi ni Lord, sabi ni Apo, sabi ni Apo, hindi mo na kita kukunin dahil tumutulong ka pa naman kay Lidimir. Ganon. So, tawa siya ng tawa. So, yun nga, nasabi ko sa in the bottom line, no? Nakakaranas man tayo ng mga challenges sa life, pero hindi tayo pababayaan ni Ama. Okay? Hindi niya tayo pababayaan. Mayong buntag, ma'am, puri nang nagsugod ng mga sinugo. Maraming salamat. Maging kay Mamerto Dante, kay Susan Pataksil, kay Mimi Chusen, okay? Kay Minerva, kay kapatid na Talets, kay Maria Luisa Basa. Inumpisan ko na po ang mag-imbak ng pagkain, kaso po kinakain po ng daga. Okay? So, pagkaingatan ang mga inipon ng mga pagkain. Maraming salamat po. Okay. Siguro masuggest ko lang sa inyo, no? Wag na kayong masyadong mag-ano sa mga material na bagay. Yung mga bongga-bonggang mga, halimbawa, natural lang naman siguro yan, no? Pero wag na yung masyadong bonggang-bonggang mga anong mga appliances diyan, no? Believe sila sa'yo, okay. Shean Bernabe, thank you so much. Kay Betty Anoran, thank you so much. Kay Early Garlitos, thank you so much. Kay Sunny Waling Galo, okay, thank you so much po. From Bohol, Ramon Pataksil, Nena Tamayo Song. Oy, ang Tamayo, descendants ang Tamayo. Oy, ngayon ko lang napansin to, kapatid Nena. Ang mga Tamayo po ay descendants po ang mga Tamayo. Kung tutuusin, ang mga Tamayo is nabasa ko to eh. No, kaya ngayon ang sinasabi ko sa inyo, the purpose of national ID, makunan kayo ng biometric dahil sa pamamagitan ng biometric, malalaman po kung saan kayong lahi galing. Oh, 'di ba? Oh, sino ngayon ang naghayag sa inyo ng ganyan? Okay? Yan po ang totoo niyan. Okay, Buboy Ramos, Papato Obregon, malamig na morning, ma'am, and everyone po rin na nagsugid. Thank you so much at na-miss ko kayong lahat. Okay, kay Ma'am Rosita Mendoza, good AM to all. Po rin na nagsugid ng mga sinugo. Thank you so much. At ayan, kay Ramon Pataksil, kay Jeannie Marfil, thank you so much. Kay Leonora Orbino, po rin na nagsugid ng mga sinugo. GRM ta Lauban, isang mapagpalang magandang umaga po, Ma'am Lidimin, po rin na nagsugod ng mga sinugo. Uy, saan kayo? Saan na kayo ni Dato nilagay ni Allah, okay? Kay Robert Kiban, kay Maria Luisa Basa, thank you so much. I'm watching, no? Kay, sino ba yun? Romana Macaso, thank you so much. Kay Carmen Toble, thank you so much. Kay Luda Dondriano, Romana Marcaso, kay Inday Cora 5, thank you so much, madam. Okay, ito ha. Maraming salamat, Madam Inday, dahil ito si Madam Inday, siya po ang witness. Wala po kasi sa plano, no? Pero siya po ang pinadala ni Apo para po makuha ko yung buto ni Kuya Emmanuel. Ayan, si kapatid na Inday Cora 5. Thank you so much po talaga. And just imagine the time na yon. Kasi 'di ba sa Maynila patong-patong yung mga nicho diyan. So yun pala, wala akong kalab-alab, no? Kaya napakabuti talaga ng Panginoon. Siya talagang kumikilos. Ayan, si Ma'am Inday Cora 5, siya po ang witness dahil biglang dumating yan at hinatid nila ako doon sa area, no? Kasi may pinuntahan pa sila. Tama-tama, ito na yun, no? Kasi dito sa baba ni Kuya Emmanuel, labak-bak na kinuha ng mga buto kasi ganun pala yun after 5 years. So, dapat kasunod na si Kuya pero naabutan ko, kaya ganyan. Gagawa ng mga kapamaraanan ang kataas-taasan, gagamit siya ng mga tao, no? Para maging parte ng misyon. O yan, malaking ambag to eh, si Ma'am Inday Cora 5, kasi siya talaga yung the time na yun na, talagang on the spot. Kaya maraming salamat talaga kasi kung nag-commute pa ako, baka hindi ko naabutan, baka binakbak na. Ganon, kumilos ang kataas-taasan sa atin, no?
Okay, kay Jimalin Balangatan, Rosalina Toquero Lopez, maraming salamat po. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo at marami pang iba. And have a blessed divine hope everyone. At salamat ka pala sa nagbigay ng stars, no? At kung sino pa ang gustong magbigay ng stars, kindly kindly shares naman po ito sa iba. Okay? So maraming salamat and Apo bless us. Okay? Okay. Okay. So thank you so much.